Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat mga kapatid. Makakarinig na naman po tayo at makakapag-aral ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ating ginagawa, tayo po muna ay mananalangin mga kapatid para muli tayong gabayan ulit ng ating Diyos sa ating pag-aaral. So magsiyuko po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Lord, maraming salamat na naman ngayong umagang ito dahil kami po ay makakarinig na naman ng iyong mga makapangyarihang salita, O Lord. Lord, I pray sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, samahan mo po kami, turuan at gabayan. Buksan mo po yung aming mga puso at isipan upang ang lahat ng aming maririnig ay lubusan naming maintindihan. Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan, Lord. At linisin mo po ako, Lord God, sa aking mga kasalanan upang maging karapat-dapat akong mag-share, maghayag ng iyong mga salita. Salamat, Lord. Kiniklaim ko po ito, Lord God, na tagumpay ang gawain na ito dahil kasama ka namin, dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Lord, uli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, pinagpalang umaga po sa inyong lahat at sa ating lahat. Bago po tayo mag-start mga kapatid, anyanyahan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking isi-share ngayong umagang ito ay dito pa rin sa Mark or Marcos mga kapatid. Pero nandito na po tayo sa chapter 8. Ano po ang aking isi-share po ay dito po sa verse 14 hanggang verse 21. At ito po ay may title na ang yeast ng mga Pharisees at ni Herod. Yeast mga kapatid, yung Y-E-A-S-T. Ano po? Mag-start na po tayo. Verse 14 po. Ito po yung share ko po muna yung kabuuan ng chapter 8. Mga kapatid, dito nagpakain uli ang ating Panginoong Hesus ng 4,000 na tao. At ayun nga, nagtanungan saan tayo kukuha ng mga tao dahil naawa ang Panginoong Hesus sa mga tao dahil sunod na sunod sa Kanya. Ilang araw na, mga kapatid, ayaw naman niyang pauwiin na wala itong pagkain o hindi man lang nakakain. Kaya ayun, nagpakain na ang ating Panginoong Hesus sa mga tao. Sila po ay 4,000. Ano mga kapatid? At dito nga po sa aking isi-share sa verse 14. Sabi po rito, nakalimutan ng mga disciple na magdala ng tinapay para sa lahat. Iisa lang ang tinapay nila sa bangka. Verse 15, sabi nila, ulitin ko po, nakalimutan ng mga disciple na magdala ng tinapay para sa lahat. Isa lang ang tinapay nila sa bangka. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa yeast ng mga Pharisees at sa yeast ni Herod. Pinag-uusapan ng mga disciple ang sinabi ni Jesus. Sabi nila, sinasabi niya yan kasi wala tayong tinapay. Yun ang nasa isip, yun ang pinag-uusapan ng mga disciple. Verse 17, alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya tinanong niya sila, bakit nyo
pinoproblema na wala kayong tinapay? Hindi nyo pa rin ba naiintindihan? No? Sabi niya, hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Hanggang ngayon, sarado pa rin ba ang isip nyo? May mga mata naman kayo, pero bakit di nyo nakikita? May mga tenga din naman kayo, pero di nyo naririnig. Nakalimutan nyo ba? Nung pinakain ko ang 5,000 na tao gamit ang 5 tinapay, ilang basket ng natirang pagkain ang naipon nyo? Sagot nila, 12 po. Sabi uli ni Jesus, nung pinakain ko naman ang 4,000 na tao gamit ang 7 tinapay, ilang basket ng tirang pagkain ang naipon nyo? Sumagot sila, 7 po. Sumagot uli at sinabi ni Jesus, so, hindi nyo pa rin ba naiintindihan ang mga sinasabi ko? Amen and amen. At yan po yung chapter 8 verse 14 hanggang 21. Dito pinag-uusapan nila. Dito, no, mapapansin natin, nag-alala na naman ang mga disipulo. Isa lang ang tinapay natin. Nakalimutan nila kung sino ang kanilang kasama. Ang nagpakain ng libu-libong tao, ang nagpagaling ng mga may sakit, at ang bumuhay ng patay. At marami pang ginawa ang ating Panginoong Hesus. Diba, nagpaalis pa siya ng mga masasamang espiritu doon sa mga taong sinapian nito. Pero dito, nag-alala na, ulitin ko lang, nag-alala na naman ang disipulo. Walang makain, walang tinapay, isa lang. Yung kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, sarado pa rin ba ang inyong isip? May mata naman kayo, pero bakit hindi nyo nakikita? May tenga naman kayo, pero bakit parang hindi nyo naririnig? Inulit niya yung pinakain niya, di ba? Libo-libo. Sa ilang tinapay lang, nagpakain siya ng libo-libo. Itinaas lang niya yun at nagpasalamat. Pero nakakain ang lahat at nabusog at may natira pa. Naulit pa ito. At I believe na marami pa siyang pinakaing mga tao. At hanggang ngayon, mga kapatid, sa ating panahon, patuloy tayong pinakakain ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang yung pagkain na kinakain natin everyday, kundi yung pagkain ng ating espiritu, ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Kundi ang salita ng ating Diyos, yan ang nagbibigay buhay sa ating lahat. Yan yung nagbubusog sa ating kaluluwa, mga kapatid. Ang salita ng ating Diyos. Wala pa ba tayong naririnig na pinagaling ng ating Panginoong Hesus? Pinagaling ng ating Diyos? Wala pa rin ba tayong naririnig na binuhay? Diba? Yung ibig sabihin, yung binigyan ng pagkakataon, matindi na yung karamdaman, pero gumaling. Wala pa ba tayong naririnig niyan? Wala pa ba tayong nakikita niyan? Diba? Isang mahirap na tao, dahil sa panalangin, paniniwala at pananampalataya sa Diyos, umayos ang buhay, guminhawa. Wala pa ba kayong naririnig niyan? Meron na. Diba po? Personally, sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya, wala pa bang pinagaling? Wala bang inayos ang buhay? Wala bang pinagtagumpay? Wala ba kayong pinanalangin na natanggap nyo na? Sigurado ko, meron na. Di ba po? Wala pa ba kayong narinig na salita ni God? Wala pa ba kayong nabasa nito? Di pa ba kayo nakapagsimba para makinig ng salita ni God? Meron na, di ba? So, alam na natin ang salita ng Diyos. Alam na natin kung anong ginawa ng Panginoong Hesus. Kung anong binigay ng Diyos sa atin lahat. Alam na natin yan lahat. Doon pa lang, dapat tayo ay naniniwala na, nagtitiwala sa ating Diyos. At dapat ito ay ating panghawakan na. Buksan natin ang ating puso at isipan sa salita ng Diyos. Diba, nagpe-pray tayo, kinakausap natin si God, nagbabasa tayo ng salita niya, kinakausap tayo ng Diyos. May sinasabi siya sa atin
Buksan lamang natin ang ating mga puso at isipan, ang ating tainga. At makikita natin ang lahat. At dapat din na ibuka natin ang ating bibig. Sabihin ang salita ng Diyos. Ihayag. Sabihin nyo rin yung mga ginawa sa inyo ng Diyos. Ginawa ng Diyos sa pamilya nyo. Na inayos, pinagaling, pinagtagumpay, biniyayaan. Di ba marami tayong natanggap na. Pero kagaya rin ba kayo ng ibang tao na kagaya ko noon na binaliwala lang ang biyaya ng Diyos? Binaliwala yung mga naririnig, sinasabi ng Diyos. Dapat hindi na ngayon. Dapat ang lahat ng ating naririnig, nababasa, napapag-aralan na salita ng ating Diyos, dapat ito po ay ating nang isinasabuhay, isinishare sa ibang tao. At ikwento rin natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pinakain niya rin tayo. Inayos din niya ang buhay natin. At hanggang ngayon may lakas tayong binibigay ng Diyos para magawa natin ang lahat. May talino tayong galing sa Diyos. May sipag tayong galing sa Diyos. Gawin natin ang nararapat at ihayag natin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay para makita rin nila na dahil sa Diyos, dahil sa pakikinig ng Word of God at ito'y tinupad nila, ginawa nila, sinabuhay nila, sila ngayon ay pinagpala ng ating Diyos. Yan ang dapat natin i-share sa lahat ng tao, mga kapatid. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito, and I pray na may natutunan po kayo. I pray na kayo rin magbasa at manalangin na manalangin, at when you pray, maniwala na kayo na yan ay ibibigay na sa inyo ng ating Diyos. Salamat sa salita ng Diyos, salamat sa pagkakataon na naman na binigay ni God para tayo ay makarinig ng kanyang salita. Muli, tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Magpe-pray ulit tayo, magpapasalamat ulit tayo sa ating Diyos sa lahat ng ating narinig ngayong umagang ito, dahil ang salita ng Diyos ay buhay sa ating lahat. Let us pray. Lord God, aming Ama na nasa langit, aming Amang banal, aming Amang makapangyarihan sa lahat, aming Amang mapagmahal, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan na naman ngayong umagang ito. Salamat at binuksan mo yung aming mga tenga at mata, Lord, upang makita ang aming dapat basahin, upang marinig ang iyong mga sinasabi sa amin. Thank you, Father God, dahil patuloy mo kaming kinakausap, pinapaalalahanan at inuutusan. I pray na ito'y masunod namin, gawin namin at isabuhay namin ang iyong mga sinasabi sa amin, Lord God. At ang ginawa mo sa aming buhay ay i-share din namin sa iba. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lagi mo po kami bigyan ng wisdom and knowledge at lakas ng loob, Lord, upang kami rin ay makapag-share ng iyong mga salita sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao, O Diyos. At sila rin, Lord God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, buksan mo rin ang kanilang mata at tenga upang makakita ng iyong mga ginagawa at makarinig ng iyong mga sinasabi. Thank you again, Lord God, for all the blessings, guidance, and protection. Salamat po sa lahat ng taong iyong pinagaling na sa kanilang sakit at karamdaman. Salamat, Lord, sa mga taong inayos mo ang buhay, sa mga pamilyang binuo mo, inayos mo, Lord God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng taong nagtitiwala sa iyo, umaasa sa iyo, sumasampalataya, ay iyong pagpapalain at hindi mo iiwanan kahit kailan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po muli sa katagumpayan ng aming gawain ito, Lord, and I pray sa susunod naming pag-aaral, pakikinig ng iyong mga salita, muli mo kaming samahan, turuan at gabayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po dahil I believe
mahal mo po kami lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat muli sa pakikinig niyo ng salita ng Diyos. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.